Farmers! 1, 2, 3. Good morning mga ka-farmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Gabi na nang last nyo kaming makita. Umaga naman, pabalik na naman kami sa aming triangle house. Dingding yung ating ilalagay ngayon para dito na tayo makapag sleep over social, di ba? Para makatulog na tayo dito dahil sa Sabado darating na yung ating mga alaga. Alas 3:30 pa lang mga ka-farmers, gising na ho ako dahil marami tayong ginagawa. Mag-i-edit pa tayo ng video para mayroon tayong ipakita sa inyo mga ka-farmers. Hindi po biro ang paggagawa ng video. Ang pag-vlog mga ka-farmers ay napakalaking obligasyon ho yan. Kailangan ng oras, pagod, puyat. Isinishare ko lang yung ating kwento sa ating paggagawa ng farm sa pagsisimula bilang isang ex-abroad, ex-OFW. Pinapakita ko lang na kaya kong iwan ang trabaho ko sa abroad para ipagpalit ko sa aking farming business. Ako kasi ka-farmers, laking probinsya ako kaya sanay ako sa trabaho na ito. Nakakapagod sa totoo lang, pero hindi ako susuko dahil pag sumuko tayo mga ka-farmers, sayang yung ating pinaghirapan. Ito yung ating triangle house. Ayan o. Once na nakikita ko yung ating ginagawa araw-araw, mas lalo akong nai-inspire, at lalo na pag nakikita ko ang bawat comment ng aking mga nanonood. Tuloy po kayo mga ka-farmers. Tumama sa pako. Tumama sa kanyang kapwa pako. Yan. Ay, salamat. Kunti na lang mga ka-farmers. Ito na lang. Ding-ding ka. Dito na yung kasunod, saka dito. Sarap oh. Isilip ko yung aking mga alagang kambing at alagang manok. Ilang kaya na damit ang mababasa natin sa pawis naman ngayon. Araw-araw ganyan yung ating nangyayari. Pero pag natapos ito, pagkapikapin na lang. Grabe mga ka-farmers, napakalinis ng aking nilagarian. Balik pa pala. Dito pala. Dito yung problema mayroong mga buhang. Substandard mga ka-farmers yung gawa dahil nga mayroong buhaya. Kayo nang bahala.
Tapos na tayo maglagay ng sahig mga ka-farmers. Ito na lang yung kulang. Finish na yung ating sahig. Dingding naman yung ating isusunod. Mga ka-farmers, grabe. Pangahirapan mga ka-farmers. Kaya itong pinili ko na dingding kasi para sa akin mas matibay ito kaysa sa plywood. Ang sarap sa pakiramdam. Unti-unti na. Unti-unti nang nauubos ang pera ko. Bira lang mga ka-farmers. Meron pa naman. Magkakapagsaing pa ako mamaya. Napakatalas ng gunting na ito mga ka-farmers. 179 lang. Oh. Kaya makagawa ng iba't ibang design. Tuloy yung aming paglalagay ng dingding sa second floor. Nakapaglagay na tayo ng dingding sa second floor. Nakapaglagay na ng sahig mga ka-farmers. Kaso kanina, tumawag yung maghahatid ng ating alagang manok na mga native. Sabi niya bukas, Friday pa lang bukas. Sabi ko sa Saturday pa lang. So itinigil muna natin yung paglalagay natin ng dingding. Okay na ito dito sa ating likuran. Meron pa nga papakuan mga ka-farmers, hindi pa tapos. Pero ayos na. Diyan sa likuran, okay na, may dingding na. Dito naman sa harapan, pang samang tagal. Ayan ang napakaganda. Yung ginawa namin, tinakpan lang muna ng luna. Ang importante, pag umulan, hindi malagyan ng tubig yung plywood na sahig para hindi masira. Ngayon yung aming gagawin, gagawa kami ng kulungan ng native na manok. Dito, yung aming napag-desisyonan dito sa part na ito, magsisimula dito yung range net. Tapos doon sa part na yon, doon ilalagay yung bahay ng ating native na manok. Kailangan namin simulan dahil isa't kalahating araw lang ang preparation mga ka-farmers. Ngayon half day, hindi na nga half day mga ka-farmers dahil alas 2 na,
at saka full day bukas. Simula umaga hanggang hapon mag-overtime tayo. Ang importante, mayroon tayong mapaglagyan sa ating native na manok at sa ating mga bibi. Isimulan na namin mga kaparmers. Hinto muna kami sa aming triangle house. Ang importante, may sahig, pwede na matulugan yan kasi meron ng dingding doon. Cowboy lang muna mga kaparmers. At sa linggo, tulad ng aking nabanggit, magsisimula na maglagay ng electrical wire. Tapos susukatin simula dito hanggang doon sa gilid ng kalsada kung ilang metro ang kakailanganin na drop wire. At susunod na yan yung pagkakabit ng electricity. Sisimulan na namin yung pag-layout para maibaon yung 6 na poste. Ang aming gagamitin na yero, 8 feet mga kaparmers. Ayan. Yan yung meron tayo. And then 10 piraso. Mula dito pa straight doon. Tapos yung ating range area papunta doon. Paikot. Yung ating pinaka-gate nandoon malapit sa may ating triangle house. Tapos na kayo mag-layout mga ka-farmers. Ang pag-layout namin 5 minutes lang. Mabilisan. Kailangan maibaon namin yung 6 na poste. Imagine nyo mga ka-farmers, bukas Friday na, Saturday ng umaga darating yung ating mga alagang manok. So ibig sabihin, isang kalahating araw ang ating gugugulin para makatapos tayo sa ating kulungan ng manok at range area ng ating mga alagang native na manok. Grabe mga ka-farmers, basang-basa na naman yung ating damit. Sipag at syaga lang, may patutunguhan din yung ating mga ginagawa. May ipapakita ako sa inyo. Dito kayo. Hindi kalaliman yung ating hinukay. Pero kung makikita nyo, buhangin na, pino na buhangin ang ating nakukuha. Yung lalim ng ating poste, ayan, hanggang dito mga kaparmas. Lampas ng konti ng tuhod. Kasi yung aking paa hindi masyadong mapasok. Ayan. Iba na yung kulay o sa ilalim. Pag nilaliman pa natin ng konti, ang makikita natin is mas makapal na buhangin at mayroon ng mga bato-bato. Ang aking buhay. Naku, virgin brad. Hindi pumasok. Ito na masasabi ko sa inyo mga farmers. Bago kayo pumasok sa farming business, isipin nyo muna kung kaya nyo ba talaga ang ganitong trabaho. Kasi kung nakikita nyo lang sa akin na parang masaya, maganda, sa likod nun, marami yung pawis na tutulo sa inyong katawan. One, two, three. Hirap kumita na pera. Pero mas mahirap pag walang pera. Ayos na. Grabe mga ka-farmers. Ang bigat. Adrenaline na yung aming gamit, hindi lang lakas. Ito yung pangalawa na tawag nito, haligi mga ka-farmers. Dito sa dulo. Sa dulo. 1, 2, 3. Grabe, bigat. Pero mas mabigat ito mga ka-farmers, ang pinakauna. Kasi sabi ko sa brother ko, unahin muna natin to dahil ito ang pinakamabigat. Dahil habang nagbubuhat tayo, paubos ng paubos yung ating lakas. Ito naman yung pangalawa sa pinakamalaki. Yung the rest, medium size. Pangatlong poste na yan mga ka-farmers. Pasikatan mo nga ako kung kaya. Kayang kaya.
Yan, 4 na mga ka-farmers. Oh. 2 na lang ang kulang. 2 na lang ang nawawala ng haligi. Ano, okay? Kayang diskartehan? Alanganin kasi yung kanyang itsura. Parang yugo. Pwede. Pwede? Sugad. Ayos, Brad. Design. Design. Parang natural. Oh, lakas ni Brad. Yung pinakamaliit mga ka-farmers, nilagay namin sa gitna. Kayang-kaya. Kinawawa. Tapos na yung 6 na poste mga ka-farmers. Alam nyo ba mga ka-farmers, yung trabaho, pag hindi natin sinisimulan at parang pinapanood lang natin na marami yung trabaho, para bang iisip natin na hindi kaya. Pero once na inyong sinubukan at napalaban na, nandyan na, nasimulan na, wala nang atrasan, kaya din pala. Bukas, bubong ang kulang nito, mga braces, dingding sa likuran, at paikot na net. Dahil, uulitin ko, padating na yung ating mga native chicken. Ang sarap na pinaupo. Wala pa kang kita, pinag-iisipan na yung pagkatay mga ka-farmers. Kaya nga tayo nagninegosyo para tayo makakain. Kahit isa lang, subok lang mga ka-farmers. Ano Brad? Uwi na or kaya pa? Ito yung challenge ngayon. Paano natin maiaakyat yung malaking kahoy na ito doon sa taas. Dito natin ilalagay para malakas yung kanyang pundasyon. Kahit humangin na malakas, mayroong malaking kahoy na susuporta sa bubong ng ating kulungan ng ating manok. Kanina mga ka-farmers, hindi nyo nakita kung paano kami gumawa ng cross. Hindi pala cross. Paano namin binuhat. Ayan, diniskartehan namin, tinali muna namin ng wire. Ito, may kabigatan, pero kakayanin. Biga. Kapit ha, huwag kang bibigla bigla. Dusugan konti. Abang ha sa mga pulling degree. Oops. Galing ha. Iwas ka ha. Baka bigla mahulog. Baka bigla mahulog ha. Huwag kang magpapa ano. May kabigatan ito. Game na? Bawa na eh. Okay. Bawa na tayo mati. Bibilibang ko sa'yo. Marunong ka nang magsalita ng salitang ugat. Ha! Kabila naman. Klaro di tumibay yan. Sabi ko nga sa inyo, 6 lang na poste yung ating itatayo. Pero nakapaglagay tayo ng isang kahoy dyan sa itaas. Ang tibay dahil ang laki. Yung lahat ng malalaki na mayroon tayo doon, dyan natin sa itaas ilalagay para pag nagkaroon ng bagyo, matibay yung kulungan ng ating manukan. So paano mga ka-farmers? Yan lang muna ang aming ibabahagi. Sana nagustuhan nyo
at sa ating mga nagsusubaybay at sa ating mga silent viewer, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyo at sa inyong mga comment, lumalakas ang aming loob at kinaganahan kami sa aming ginagawa. Nakakapagod man, itutulog lang namin yan. Kinabukasan, fresh na ulit, malakas na ulit. Panibagong araw, bakbakan na ulit dito sa farm. Araw-araw, ganun yung aming daily routine. So, hanggang dito na lang. Magandang araw at magandang buhay. God bless po sa inyong lahat.